Ang mga aralin sa video na ito ay una, talas-salitaan. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa kabanata. Ikalawa, buod ng kabanata 34 hanggang kabanata 36 ng Obra Maestrang Akda na Ibong Adarna. Ikatlo, ang mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Dumako na tayo sa unang bahagi. Alamin natin sa ating talasalitaan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa kabanata. Unang bilang, ikinagalak, kinatuwa, kinasaya. Ikalawa, nanumbalik, muling bumalik. Ikatlo, masilayan, makita. Ikaapat, nakatunghay, nakamasid, nakatingin. Ikalima, kataksilan, paglabag sa kasunduan, hindi pagiging tapat. Ikaanim, inilantad, ibinunyag, ibinulgar, isiniwalat. Ikapito, tutok, takip, hawak. Ikawalo, taglay, kakayahan o mayroon. Ikasyam, tutungo, pupunta, paruroon. Ikasampo, napag-alaman, natuklasan, nalaman. Ikalabing-isa, maharlika, dakila, mayaman, kasapi sa monarkiya. Ikalabindalawa, maringal, marangya, kahanga-hanga. Ikalabing-tatlo, nag-ibayo, umunlad, tumaas, nakahihigit. Ikalabing-apat, maghandog, mag-alay, magbigay. Ikalabing-lima, tumugon, sumagot. At ang panghuli, umindak, sumayaw. Kabanata 34, ang pagsalubong kay Don Juan. Ikinagalak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana nang muling makita si Don Juan. Niyakap nila ang bunsong matagal na di nasilayan. Muling nabuhayan ang loob at nanumbalik ang kanilang sigla. Ang lahat ay natutuwa nang masilayan muli sa palasyo ang matagal na nawalay na si Don Juan. Samantala, maligayang maligaya si Leonora nang muling makita si Don Juan. 7 taon din niya itong hinintay. Lumapit ang prinsesa sa hari at umiyak na sinabi ang buong katotohanan. Habang nakatunghay ang lahat, si Leonora ay nagtapat sa hari. Sinabi nitong si Don Juan ang kanyang iniibig at siya ang dapat niyang pakasalan. Sila ay may nauna ng sumpaan at kataksilan kung ito'y kanyang tatalikuran na lamang. Inilantad ng prinsesa na si Don Juan at wala ng iba ang nagligtas sa kanya sa balon, kung saan siya ay bihag at ang 2 prinsipe ay nilinlang lamang ang hari. Sa mga narinig, matagal na hindi umimik ang hari. Tutup ang dibdib at napaisip. Pagdakay, sinabi ng hari ang kanyang pasya. Si Don Juan at Leonora ay ikakasal sa linggo nang matapos na ang gulo sa palasyo. Kabanata 35, ang pagdating ni Doña Maria. Dahil sa taglay na talino ni Doña Maria Blanca, natalos niyang siya'y nakalimutan na ng kasintahang si Don Juan. Naganap na marahil ang sumpa ng kanyang ama. Ang buong palasyo ay nagsaya. Ipinarada sa kaharian ang mga ikakasal. Sa nakitang kasiyahan sa buong kaharian, napag-alaman ni Doña Maria na ang kanyang kasintahan ang siyang ikakasal sa iba. Dahil sa galit, si Doña Maria Blanca siya'y tutungo sa kasalan. Dahil sa talino, siya ay dumalo bilang isang maharlika at bisita sa kasiyahan. Dala ang regalo para sa ikakasal.
Ang kasalan ay hininto. Binigyan ng dangal ang pagdating ng isang maringal na panauhin. Dala ang regalo, kilos maharlika, pinigil muna ang kasal. Masayang pinaupo ng hari at reyna sa tabi nila si Doña Maria. Lalong nag-ibayo ang sigla sa palasyo. Ikinarangal ang pagdalo ng isang pambihirang maharlika. Ang hari at prinsesa ay nagsimulang nakapag-usap. Sinabi ng prinsesa na mahalaga ang kanyang pakay. Nais niyang maghandog ng isang laro at palabas sa hari at reyna. Tumugon naman ang hari at ikinatuwa. Sinasabi niyang ito'y makakadagdag sa kasiyahan ng buong palasyo. Ang prasko ay kanyang inilapag. Ito'y puno ng tubig at nasa loob ang 2 itang maliit. Sinimulan ang palabas. Ang isang itang maliit ay tumugtog. Umindak naman ang isa. Ang magandang palabas ay nagbigay aliw sa mga taong naroroon. Matapos ang tugtog at sayaw, dumula naman ang mga ito. Kabanata 36. Sa kabayo ang latay. Sa pagsisimula ng dula, ang 2 ita ay nagharap. Nagsimula ng bumigkas habang ang mga nasa palasyo ay aliw na nanunood. Gunitain mo, Don Juan, ang lahat ng kahirapang pinagdaanan ni Doña Maria Blanca dahil sa iyo lamang. Kung talagang nakalimutan mo itong suplina ang sa iyo ay magpapaalala, sambit ng itang maliit. Ang negrita ay nagsimulang bigwasan ang negritong kasama. Sa bawat hagupit, ang nasasaktan ay ang prinsipeng si Don Juan. Huminto ang negrita at nagwika muli sa negritong kaharap. Sasariwain kong lahat kung talagang nakalimutan mo na ang lahat. Ikaw ang inutusan ni Haring Salermong Mahal na hulihin ang mga negritong pinakawalan sa dagat. Ang negrito naman ay sumagot, wala akong naaalala, ni ang tinibag na bundok, ni dagat na inarok. Dahil sa sagot, muling pinalo ng negrita ang negritong kaharap at sa muling pagpalo, si Don Juan na nakaupo ay napatayo sa sakit. Nagpatuloy ang dula ng itang maliit. Kung nalilimot mo'y sa aking ala-ala naman ay sariwa pa. Ang lahat na hiniling ng kaharian na ikaw ang dapat gumaway, si prinsesa ang lumikha. Nang kayo ay makaalis at habulin ng hari, sinong pumigil kahit siya'y manganib? Ikaw ay makinig dahil ikaw ay mahal ng prinsesa. Ang kanyang ama ay kinalaban. Alam mo ang lahat ng iyan. Ang negritong kaharap ay tumugon, wala akong nalalaman. Sa muli, pinalo ng malakas ng negrita ang kaharap na negrito at ang nasaktan ay si Don Juan. Iyong napakinggan ang buod ng Kabanata 34 hanggang Kabanata 36 ng Ibong Adarna. Dumako tayo sa mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Anong mahalagang pangyayari sa kabanata ang iyong nagustuhan at anong aral ang iyong nauunawaan mula sa pangyayaring naganap? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Marahil magugustuhan ng marami ang pangyayari kung saan piniling maging mahinahon ni Doña Maria Blanca sa pagdalo sa ikakasal at nakalimot niyang kasintahan na si Don Juan. Ang taong umiibig ay walang hindi kayang gawin para sa kanyang minamahal. Isa lamang ito sa kaagad na maiisip kapag inunawa ang mga pangyayari sa kabanata.
Mabuti ang kanyang hakbang upang maibalik sa kasintahan ang alaala nito sa kanilang pagmamahalan. Hindi nais ng Donya na manggulo, ngunit sa labis na pagdaramdam na naig pa rin ang galit sa kanya at sinimulan niyang parusahan ang kaharian. Ngunit bago pa man niya maisagawang lubos, nanumbalik na ang alaala ni Don Juan. Siya'y napayapa ng kasintahan at tinigil ang paghihiganti. Sa dalawang senaryo, ang taong nasaktan ay kayang makagawa ng masama laban sa kapwa. Hindi alintana kung ito'y magdudulot ng pinsala. Ngunit dahil din sa pag-ibig, kayang humupa ng anumang sama ng loob at pighati. Sa pangyayaring ito, makikita natin kung anong kayang gawin ng pag-ibig sa isang tao. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.